Itong malaking balitang ito, Jen. Ha? Apakalaking balita rin ito. Sino yan? Kasi di ba maraming umaasa na, at ito yung pinagdebatihan ng napakatagal. Hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso. Oo. At pati na ang mga nagsasabing mga retired Supreme Court justices. Di ba? Aba, iba yung Nagsasabing, hindi, kami ang tama dito. Oo. Mali ang Supreme Court dito. Oo. Ito po yung tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Oo nga. Meron ng final decision. Mukhang nanindigan ng Supreme Court, ha? Oo. Nagdesisyon po ang Supreme Court na i-deny o ibasura yung motion for reconsideration at panatilihin yung kanilang unang desisyon na nagsasabi unconstitutional, labag sa saligang batas, ito pong impeachment complaint dahil mga hindi sinunod ang mga patakaran na itinatadhana ng ating saligang batas. Ayun, doon sa One-year ban. 1 year ban. At saka doon sa proseso ng pagpapile nito. Oho. Yun ang sinasabi natin. Okay. Ito sabi ni Attorney Camille Sue Meiting, Spokesperson ng Supreme Court. spokesperson ng Supreme Court. Oho. May boses ba ito? O babasahin lang? Mayroon daw, may boses. Sige, narinig ko sabi ng direct, may boses, may boses. Pakinggan na ho natin. Si Attorney Ting. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. Ayun. So, ibig sabihin, Jen, walang ni isa mang mahistrado o justice na Supreme Court ang nagbago ang isip o napaniwala ng mga nagsasabing mali yung unang desisyon. Oo nga. Ay, pero teka lang, bago na tuloy yan, yun ba talaga ang boses ni spokesperson Ting? Parang recording eh. Paano recording? Pakinggan mo, parang siyang yung sa telepono, your number dial is not in Parang hindi parang totoo. Parang... Ganun ba talaga boses niya? Ibig sabihin maganda boses. Oo, ang ganda eh. Parang... Ganun talaga boses niya. Ganun? Siyempre, kukuha tayo ng spokesperson. Hindi lang itsura, pati boses. Pwede hindi pa tayo sa Malacanang si Camille? Pagka tayo... Ang ganda, di ba? Straight na straight, pagka anong boss. Parang akala mo yung mga sasagot sa cellphone na your number is not in service. Mga operator, di ba? May karakter. Oo. Siguro makukuha ito ng mga kumpanya. Anyway, sige, balik tayo doon sa So, yan yata yung boses sa sa PAL, hindi ba yan? Oo. There's nothing beat the Jet to Holiday. Ganun ba? Ang galing, Yung mga ganon. Binabayaran ng malaki yan, yung boses na ganyan. Diba? Ay, nako. So, sa madaling salita, itong pinagdebatihan sa Senado, Nelson. Di ba naka-archive to sa Senado, di ba? At ang sabi ni Senador Tito Soto noon, the unanimous decision is a unanimous mistake. Posible nga naman, hindi naman, di ba? Oo. Ngayon, paano nangyari? Sino ngayon ang mistake? Oo nga, kasi sabi nga ng Senador Marcoleta, nung nagdidebate sila, napaka-imposible, unanimous eh. Parang 15, hindi pala 15 kasi nung time na yon, parang may absent atang Ito, may dalawang wala. Kasi yung isa ay hindi nag-participate, yung isa ay on leave. Oo. Pero unanimous pa rin, sabi nung Ayun nga. Kasi lahat walang nag-participate, walang kumontra eh. Ni abstention ata, wala eh. Di ba? Hindi, yung isa hindi yata nag-participate. Ay, pero hindi siya naglagay na kanyang tag doon, yung... wala na. Anong tag doon, di ba? Dissenting opinion. Oo. Kaya unanimous pa rin. Kagaya nung nauna. Unanimous eh. Napaka-hirap po talagang baligtarin ng isang unanimous decision. Lalo na kung hindi naman nagpapalit ng miyembro. Ayun na. Kasi ang pinupunto nila doon na dati,
may pagkakataon na napapalitan ng desisyon ng Korte Suprema, pero it will take years. Bakit take years? Kasi may mga nagre-retire na justices, mayroong papalit na bago. So nababago ang komposisyon, pero kung sila pa rin yan, malabo po talaga na magkaroon ng pagbabago doon sa nauna nilang desisyon. Oo. Yan, lalo kung unanimous. Maliban nila kung mahigpitan ng laban. Mukhang maraming mapapahiya dito, pati yung mga abogado sa Senado. Oo. Di ba? Yung mga senador na abogado, paano kayo ngayon? Hindi, at ang tutuusin, konti lang naman yung abogado na mapapahiya Kasi konti lang yung abogado. Yung iba natin doon, nag-abo-abogaduhan. Totoo. Di ba? Oo, at yung iba, Yung isa nga, nanlilisik pa yung mata pag nagpapaliwanag, akala mo, yun ang totoong-totoo at ang akala mo, mas marunong pa O, no? yun Sa na Supreme nga. Court. Mas Oo. mataas pa sa Supreme Court. Oo. Kasi kapag ikaw ay nagpa-practice, gaya ni Senador Marcoleta, sapagkat practicing lawyer, alam niya yung ganyan mga sitwasyon, Totoo. Pagka-decision mo, unanimous. Napakahirap. Posible na nga magbago yan. Oh. Eh, di pa paano yung naka-archive wala na Ayan. Hindi, tsaka ngayon, ang balita ko, yung mga nagbabalak na magsampa ng reklamo, Yung bago. yung bago sa February 6, Oo. mukhang ikukonsidera nila itong latest decision ng Supreme Court. Kasi baka daw maka-apekto Oo. doon sa kanilang isasampang reklamo ulit Kasi ngayon. kung hindi mo susundin, Oo. yung naunang utos, dapat na ganito ang pagkakasunod-sunod ng pagpapile. Dapat may mga ebidensya. Oo. Dapat nabasa ng mga mag-endorse, Oo. mga boboto. Hindi mo sinunod na naman. Eh, ganyan din. Paulit-ulit lang. Ayun. Di ba? Ay, pero bagay, ang naging desisyon ng Supreme Court, technicality, hindi siya nagdesisyon tungkol sa merit, tsaka... Hindi naman talaga, Wala no? hindi naman talaga dedesisyonan nila. Yun na nga, sabihin, doon sa desisyon ng Supreme Court na yon, Oo. ay doon lang sa technicality yung tatlong impeachment. Yun. Oo. Di sige, abangan